Kamarites, thank you for tuning in. Welcome po kayong lahat dito sa aking YouTube channel. Ako po muli si Josepa na naghahatid sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update. Tess, kumusta na kayo? Pasensya na kayo, ngayon lang ulit nakapag-update sa inyo si Josepa, ang inyong mga kamarites. Okay, hindi muna tungkol sa inyong mga favorite celebrity ang aking i-update sa inyo. Kwento ko muna sa inyo ang naging journey kung bakit ba nawala muna ako panandalian dito sa ating social media. Nakakalungkot, nakakabigla ang mga pangyayari. Pero sabi nga, 'di ba, ang problema, ang pagsubok ay temporary lang 'yan. Bigay natin kay Lord at matatapos at masosolve din ang lahat ng ito. Okay? Gusto kong i-share sa inyo ang journey na pinagdadaanan namin ngayon dito sa aming lugar, sa aming bayan. Pero ganun pa man, kahit kami may pinagdadaan ng ganun, eh hindi naman lahat ng bagay ay nadadaan sa dahas. Pagkatiwala lang natin sa ating pamahalaan na maayos lahat ng gusot at higit sa lahat kay God. Kasi lahat naman ng pagsubok, lagi ko sinasabi, ay temporary lamang at matatapos din ito. Okay? Umpisahan na natin. Ito, share ko sa inyo ang video na pinagdaanan ko nitong mga nagdaang araw. November 26 at around 11 p.m. Ito ang nasabing video. At gusto kong i-share sa inyo yung thoughts ko, opinion ko. Opinion ko, thoughts ko. Ibig sabihin nun, ako to. Hindi ko pinipilit sa inyo kasi kanya-kanya tayo ng paniniwala at paninindigan, kinalakihan. Kaya kanya-kanya tayo ng pananaw sa buhay. Etong ay aking pananaw at opinion. Hindi ko ipipilit sa inyo dahil magkakaiba tayo. Okay? So ngayon ang nangyayari dito, tinatanggal na po ang tent ng barangay. Yan. Tinatanggal na po yung tent ng barangay, nililigpit na po. Yan, nandito pa rin po si Congressman Diazon. Nakabantay pa rin po. Nandito po ang ilang residente ng Katarungan Village 2 at Katarungan Village 1. Binakura na po ng Bucor ang daan. Yan po. Ulitin ko po, ito po ang Katarungan 1, Katarungan Village 1. Ito po ang Katarungan Village 2. At sa pagitan po niya, nandiyan po ang PL Moon at Muntinlupa National High School. Isa po sa napakalaking paaralan dito sa lungsod ng Muntinlupa. Sila po ang lubos na maapektuhan ng bakod na ito. Libo-libo mag-aaral po, andyan po yung nag-aaral. Mapayapa naman po rito, wala naman pong kaguluhang nangyayari. Nakamasid lang ho ang mga residente na Katarungan Village 1, Katarungan Village 2. Pinapaubaya po nila sa kaukulan, sa pamahalaan, na marisolba ito ng mapayapa. At yan po, nandito po si Congressman Diazon. Diyan po siya, nakikipag-ugnayan sa Bucor. Ito po ang bakod. Pinaklas na po nila ang tent ng barangay na nagbabantay po dito sa panahon ng pandemya. Ito po ang tent ng barangay. Pinapaklas na po. Ito po, pinapura na po ng Bucor. Ang papuntang Katarungan Village 2, Katarungan Village 1.
Ito po ang daan na papuntang Muntinlupa, Bayan. Ito po. Ito naman po ang dinadaanan ng mga nag-aaral sa Muntinlupa National High School at pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. Libo-libong nag-aaral po ang dyan ay pumapasok. Nasa ngayon ay nag-uumpisa pa lang ang face-to-face classes ng PL Moon na sila po ang lubos na maapektuhan ng bakod na to. Maayos naman po dito, wala naman pong kaguluhang nangyayari. Nakamasid lang po ang mga residente ng Katarungan 1, Katarungan Village 2. Pinapaubaya nila sa pamahalaan na resolbahan ang problemang ito. Alam mo, may ilaw na. Muli po, ito po ang kaganapang nangyayari dito sa Katarungan Village 1, Katarungan Village 2. Binakuran po ng Bucor ang papuntang Katarungan Village 1, Katarungan Village 2. Harapan po ito ng PL Moon, pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa, Muntinlupa National High School. Libo-libong mag-aaral, residente po ng Katarungan Village 1, Katarungan Village 2 ang maapektuhan po ng bakod na ito. Pero wala naman pong kaguluhan ng nangyayari dito. Lahat po yung nakamasid lamang. Pinapaubaya po nila sa pamahalaan na marisolba ang problemang ito na pagbabakod po dito. Ito po. Tahimik naman po. Nakamasid lang po ang mga residente ng Katarungan Village 1, Katarungan Village 2. Wala naman po kaguluhan nangyayari dito. Tahimik po lahat. Again po, ito po yung bakod. Yan po. Ito po. Ito po mga residente na maapektuhan po ng bakod na ito. Nandito po ngayon, nakamasid lang po sila sa kaganapan. Ito po. Ito po muli ang Katarungan Village 1. Ito po ang Katarungan Village 2.
Sa pagitan po niya, nandiyan po ang PL Moon at Muntinlupa National High School. Pamantasan ng Muntinlupa po. Isa po sa pinakamalaking paaralan ng Muntinlupa. Libo-libong mag-aaral po ang dyan ay nag-aaral. Yan, sila po ang lubos na maapektuhan ng bakod na ito. Yan, mga residente po. Sa Katarungan Village 1, Katarungan Village 2. At libo-libong mag-aaral at empleyado ng paaralang ito ang lubos na maapektuhan ng bakod na ito. Tahimik naman po ang lahat, wala naman pong kaguluhang nangyayari. Nakamasid lang po sila. Napaubaya po sa pamahalaan ang lahat na maresolba ito ng maayos. Ngayon po ay alauna na ng madaling araw, pero marami pa rin pong tao ditong nakamasid. Ito po ang kasalukuyan nangyayari dito. May bakod na po. Pinakura na po ng Bucor ang daan papuntang Katarungan Village 2, Katarungan Village 1, PL Moon at Muntinlupa National High School. Yan po ang nangyayari ngayon dito. Sino po ba ang lubos na maapektuhan ng bakod na ito? Mga mag-aaral po, empleyado na pumapasok sa Muntinlupa National High School, PL Moon. Yan. Mga residente ng Katarungan Village 1, Katarungan Village 2. Yan po. Pero wala naman po kaguluhan nangyayari dito. Tahimik naman po ang lahat. Yan. Nagmamasid lang po. Pinapaubaya po sa pamahalaan na may ayos ang gusot na ito. Nandirito po si Congressman Biason. Inaantay po niya ang pamunuan ng Bucor. Ito po. Narito po ang ilang residente ng Katarungan Village 1, Katarungan Village 2. Yan po ang bakod na itinayo ng Bucor. Ito pong daan na ito. Yan pong nakikita ninyo. Yan po ang daan papuntang PL Moon, pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa at Muntinlupa National High School. Isa po sa pinakamalaking paaralan ng lungsod ng Muntinlupa. Libo-libong mag-aaral po andyan ay nag-aaral. Sila po ang lubos na maapektuhan ng bakod na ito. Kabilang na rin po ang mga nakatira sa Katarungan Village 1 at Katarungan Village 2. Karsada po ito, karsada po itong binakurang, karsada po. Karsada pong papuntang Katarungan 1, Katarungan 2, pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa at Muntinlupa National High School. Karsada po iyan. Wala naman po kaguluhang nangyayari dito. Tahimik naman po. Nakamasid lang po ang mga residente. Pinapaubaya po sa pamahalaan na may ayos ang problemang ito. Yan po. Muli po, ang lubos na maapektuhan po ng bakod na ito ay mga mag-aaral na nag-aaral sa PL Moon at Muntinlupa National High School. Libo-libong mag-aaral po andyan ay pumapasok. Sila po ang lubos na maapektuhan maliban po sa mga residente ng Katarungan Village 1, Katarungan Village 2. Muli po, tahimik naman po dito ang lahat. Wala naman pong kaguluhang nangyayari. Pinapaubaya po nila sa pamahalaan na may ayos po ang kaguluhan na ito. Again po, ito po ang karsada na papuntang Katarungan Village 1, Katarungan Village 2, PL Moon, Muntinlupa National High School. Karsada po itong binakuran nila. Karsada po. Yan po. Ito po kasi yung
University Road. Ito po yung papunta doon sa pamantasan ng Pagkamasilipa, Manilipa National High School, Katarungan 1, Katarungan 2. Wala akong kaalam-alam, walang kaabi-abiso, miski sa barangay ho, kahit written o verbal, ito po ay pinasara ng Bureau officials at binakuran po yung kalsada na nasa likod po natin. Kailan po yan, sir, binakuran? Kanina lang po siguro, baka mga bandang alas 11 o alas 10:30 ng gabi. So, biglaan ho, madalian para mga 30 minutes to 1 hour lang. Ano pong reason, sir? Wala ho kami kukuwang reason dahil wala akong gusto makapag-usap, wala akong opisyalis na galing sa Bucor na gusto makipag-usap. Nandito po ang aming congressman, Congressman Busi Diazon, ang aming city administrator, wala akong gusto makipag-usap. Pero Bucor po yung ano po niya? Opo, taga-Bucor po. Ang ginamit po nila kanina, nung inabutan ko po, ang ginamit nilang nagbabakod ay yung mga preso. Ano po kaya sa idea niyo, sir? Bakit nila pinakumpot? Matagal na pong problema ito. Yung meron akong prior na ganitong pangyayari doon naman sa kabilang kalsada. So, hindi namin maintindihan bakit ganito ang ginagawa. Pinahihirapan ng mga Bucor officials, ang mga mamamayan ng aming barangay. Ano po ba kapag magiging epekto nito sa mga residente? Malaki ho ang epekto kasi ho, marami ho ang residente na dumaraan po ito. Ito po, subdivision na ito, marami ho dyan, wala namang sasakyan. No? At yung may mga sasakyan naman, iikot pa ho sila doon sa Danghari. May gate naman ho doon sa Danghari, kaya lang ho. Ito po ay hindi nasakop ng Muntinlupa. Malayo ho yung iikutan nila kung sila po ay gustong buwaba sa Muntinlupa proper. At pangalan lang po, Kapitan Allen ang paya po ng Barangay Poblasyon. Salamat po. Sana po ay makarating sa mga opisyalis natin sa nasyonal, lalong-lalo na sa ating mahal na Pangulo, itong problema namin dito. Dahil napakalaking pahirap po ang ginagawa ng mga nakaupo dito sa Bucor. Maraming salamat po. Allen ang paya. Again po, nandito po ang GMA. Nagbabalita po sila. Nandito po ang GMA, nakantabay po. Nandito pa rin po si Rafi Diazon. Nandito po. Ayan. Ayan. Ayan po, ang mga residente ng Katarungan Village 1, Katarungan Village 2. Yan po. Nandito po ang GMA. Nakaantabay din po sila. Sa nangyayari po ngayon dito, nananawagan po kami sa DOJ, sa Pangulo ng Pilipinas. Pangatlong bakod na po ito ng Bucor. Ito po. Pangatlong bakod na po ito sa lungsod ng Muntinlupa. Nandito po si Congressman Rafi Diazon. Inaantay po ang pamunuan ng Bucor. Ano ba ito nangyari ngayon, sir? Well, ngayon lang namin nalaman ng around 10:30 nung napabalita na tinayo yung pader. So agad-agad tayo pumunta dito. Tulad ng unang pagkakataon, hopefully sana makausap yung mga responsible officers na pwedeng gumawa ng desisyon. Dahil ang may makapakiusap namin ay huwagin yung pader. Kasi sa aming paniniwala, ito ay dapat sa civil code. Pero wala, hindi pa namin makausap yung responsible officers. Tagal ko lang pinipilit na mapersa yung mga guardia. Although finally, sumagot si Asek Chaklan. So on the way na daw siya. So hihintayin namin sila para makausap. Ano po bang magiging effect nito sa
pagkabakod nila? Sa pagpapabakod na to, apektado yung residente ng Katarungan 1 at Katarungan 2 na karamihan ay mga professionals and employees of Department of Justice. Mga government officers and government employees po na nakatira dito. Pero bukod doon, apektado rin yung Muntinlupa National High School, yung pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa, mga educational institutions ng lungsod ng Muntinlupa. Kaya concerned kami dahil lalo na itong Muntinlupa National High School, isa sila sa mga pilot classes, sisimula ng face-to-face classes. So, maapektuhan siyempre yung pagpasok ng mga kabataan at saka ng mga teachers dito sa paaralan. Ano po main reason kaya nila sir? Ba't kaya nila talagang pinipilit na Hindi pa rin pinapaliwanag. Walang makapagpaliwanag sa amin kung anong dahilan bakit ito mismo kalye ito binakura nila. Dahil kung gagamitin naman nila yung dahilan nung dun sa unang kalsadang pinabakura nila, sinasabi nila doon security reasons na nai-infiltrate daw ng mga bad elements. Kaya nakatira dito at may access lang dito ay mga tulad na nabanggit ko, may mga DOJ officials, mga court officials, employees, at yung paaralan, syempre mga estudyante at mga teachers. So hindi namin maunawaan kung bakit wala papabakura itong bahagi na to. Sir, baka may panawagan po kayo sa Siguro hindi na panawagan eh. Talagang mahigpit namin sinasabi sa kanila na buwagin na yung pag-ulit. Saka yung bad faith na ginawa nila, this was done in bad faith because it was done in the middle of the night. Tapos ngayon we are asking questions kung sino ang nagpautos, ano ang dahilan, nobody is answering. Hiningi ko sa mga gwardiya kung sino ang kanilang mga superior officers. Again, no response. Kaya nagpatawag na rin ako ng police assistance dito. Dahil wala kami makuha informasyon at hindi kami hinaharap. Although, ito nga, most recently, nakausap ko sa telepono si Rasek Chakalat. Supposed to be papunta sa amin. So wala pong permit, wala pong abiso? Walang abiso, walang permit. Biglaan na naman. Mas matindi nga to dahil gabi pa ginawa. Yung sa unang pagkakataon noon, meron pa kahit paanong compliance na letter 1 day before. Ito, completely wala talaga. So, para bang binaliwala yung mga pag-uusap matapos ng unang pagsasaka ng kalye at ngayon ay ginawa ito sa gitna ng dilim. Ngayon, iniiwas na sumagot sa aming mga katao. Salamat. Okay. Yan po, kakatapos lang pong interviewin ni Congressman Rocky Diazo ng GMA News. Muli po, ito po ang karsada. Karsada po ito. Karsada po, papunta pong pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa at Muntinlupa National High School. Yan po ang bakod na itinayo sa gitna ng karsada. Yan po. Narito rin po mga residente ng Katarungan Village 1 at Katarungan Village 2. Tahimik naman po sila, nagmamasid lang. Pinapaubaya po nila sa pamahalaan na may ayos ho ito. Nananawagan ho kami sa DOJ na matugunan po agad ang problemang ito. Yan po ang bakod. Karsada po iyan. Binakuran po ang karsada. Yan po. Pangatlong bakod na po ito sa lungsod po ng Bucor. Pangatlo na po ito. Ito po ang Katarungan Village 2. Yan po. Ito po ang Katarungan Village 1. Sa pagitan po ng dalawang subdivision na yan, nandiyan po ang pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa at Muntinlupa National High School. Isa po sa pinakamalaking paaralan na nakatayo dito sa lungsod ng Muntinlupa. Libo-libong mag-aaral po, andyan po ay nag-aaral at sila po ang lubos na maapektuhan ng bakod na ito. Kaya nananawagan po kami sa DOJ. Sana po mabigyan po agad ito
ng tugon ang problema po dito sa lungsod ng Muntinlupa. Tignan mo na para mag-iba na. Sikat na ka na. Narito ang GMA News. Nakaantabay ang GMA News sa nangyaring pagbakod dito ng Bucor sa karsada. Karsada po ito. Ulitin ko po, karsada po. Binakura ng Bucor. Yan po. Pangatlong bakod na po ito. Yung una po ay sa housing. Pangalawa sa Type B. At ngayon naman po dito sa Katarungan Village po. Me. Tre. Nandirito po si Congressman Biason. Inaantay po ang tugon ng Bucor. Ate, pwede namin gamitin. Opo naman po. Gaano ba ka-importante sa akin ang lugar na ito? Bakit sobra akong naapektuhan? Kasi itong lugar na nakikita kong nasisira at baka mawala, ito ang lugar na aking kinalakihan. Dito ako natuto, sumulat, magbasa, nagkaisip, nakilala mga kaibigan, nakilala ang mga kasama sa buhay. At dito na rin sa lugar na ito, dito na rin nagpatuloy ng pag-aaral ang aking mga anak. Dito rin sa lugar na ito, kami nanirahan ng halos 16 na taon. Kaya mabigat, napakabigat. Pero siguro talagang may mga bagay na talagang nagwawakas. Pero andyan lang naman yan. Kaya nga, life must go on. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Ano ba maayos din ang lahat. Maniwala at magtiwala lang tayo. Okay? O paano mga kamarites? I-share ko ulit sa inyo. Ano pa bang nangyari sa journey to? Okay? Salamat mga kamarites! Sa susunod na video ulit, paalam!